Dear Kuya Roger, ako si Roman, 35 anyos, nakatira sa Project 6 Quezon City, may asawa at isang anak. Nais ko po sanang ibahagi ang aking kwento, tungkol sa pinagdadaanan ko ngayon. Nakilala ko ang aking asawa na si Beth noong nagtrabaho ako sa DSWD bilang social worker. Tindera siya ng isang sikat na bake shop, palagian kasi ako doon bumibili, sa umaga at sa hapon. Nasa 22 pa lamang ako nito habang 24 naman si Beth. Maayos naman ang pagtanggap ni Beth sa akin bilang manliligaw, naging magkasintahan kami pero labis ko siyang nirespeto dahil ang sabi niya, ayaw niya sa premarital sex. Mas maigi na ikakasal muna kami bago namin gawin yon. Wala namang problema sa akin, 2 taon din akong naghintay. At sa gabi ng aming kasal ay nadiskubre ko na hindi na pala virgin si Beth. Medyo nadismaya ako hindi dahil sa hindi na siya virgin, kundi ang prinsipyo niyang sinasabi, na ayaw niya sa premarital sex. Inamin naman ni Beth sa akin na sa dating 2 ex-boyfriends niya ay may nangyari. Dahil bagong kasal kami at mahal na mahal ko siya ay tinanggap ko na lang yon. Isinilang ang panganay naming anak sa ika-4 na buwan nito ay labis ang aking tuwa dahil natanggap na ako sa Canada upang magtrabaho, may certificate rin kasi ako sa pagiging caregiver. Hindi naglaon ay lumipad na ako patungong Canada, 3 taon ang aking kontrata. Laking pasasalamat ko na sa ika-2 taon ay nabigyan ako ng pagkakataon na makapagbakasyon ng Pilipinas. 2 buwan rin akong nanatili dito, dahil sabik na ako sa aking asawa, ay halos gabi-gabi ang aming pagsisiping, unti-unting umaayos ang aming buhay, sa aking pagtitiis at pagsusumikap ay nakapagpatayo ako ng sariling bahay para sa aking mag-ina, yun nga lang hindi pa ito tapos, pero pwede nang matirhan. Sa ika-3 at huling taon ko sa Canada ay nag-umpisa ang mga nababalitaan ko, na nagkaroon daw ng ibang karelasyon ang asawa ko. Siyempre, hindi ako agad naniniwala sa mga chismis. Sa tuwing tinatanong ko si Beth ay natatawa lang siya. Baka daw napapraning na ako, siniguro din niya na tanging ang anak lang namin ang pinaglalaanan niya ng oras. Natuwa naman ako at excited dahil ilang buwan ay makakauwi na ako ng bansa. Sumapit ang araw ng pagdating ko ng bansa, hindi ko pinaalam dahil balak kong isurpresa si Beth. Yun nga lang ako ang nasurpresa, dahil hindi pa natapos ang aming bahay, kung ano ang itsura nito noong huling pag-alis ko, ay ganun pa rin ang bumalik na ako, walang palya ang pagpapadala ko ng pera Kuya Roger, kahit magtiis ako basta may maipadala lang sa kanila. Nanlungo ako sa aking bahay na nakatiwangwang lang. Pagpasok ko sa loob ay laking gulat ni Beth, ni hindi siya makapagsalita, natawa na lang ako sa reaksyon ng aking asawa. Gayunpaman, sa gabi ng aking pag-uwi, naramdaman ko na hindi na kagaya dati si Beth nang kami ay nagniig. Parang napipilitan lang siya na gampanan ang obligasyon niya bilang asawa. Hindi ko na lang pinansin yun, baka nanibago lang ang asawa ko. Kinabukasan ay tinanong ko siya kung bakit hindi pa natapos ang bahay, walang matinong sagot si Beth, at iniiba ang topic. Wala akong maisip na dahilan kung saan napunta ang pera na inilaan ko sa bahay. Wala din namang nadagdag na kagamitan sa loob ng bahay, nag-aalangan na akong magtanong pa ukol dito, dahil nagagalit si Beth, pinag-iisipan ko ba daw siya ng masama. Panay pagpapakalma naman ako kay Beth dahil ayaw na ayaw kong masaktan at umiiyak siya. Ganoon ko siya kamahal Kuya Roger. Isang araw habang nag-aayos ako ng mga damit, ay may nakita akong 6 na piraso ng brief. Alam kong hindi sa akin yun dahil simula pa noong binata ako, ay 2 brand lang ng brief ang binibili ko. Maselan kasi ako pagdating sa brief, dapat original at brand conscious ako. Ang nakita kong mga brief ay yung mumurahin na tig 3.50 sa ukay-ukay.
May hinala ang lumutang sa utak ko, pero pilit kong iwinaksi dahil malaki ang tiwala ko sa aking asawa. Pero bilang isang lalaki, napakasakit pero ibinalik ko na lang ang mga brief kung saan ko ito nakita. Isang umaga, nagpaalam si Beth na pupunta sa kaibigan upang dumalo sa birthday party nito. Pinayagan ko si Beth, total minsanan lang naman. Pag-uwi niya bandang alas 11 na ng gabi, nilambing ko siya dahil gusto ko nang matikman ulit ang sarap ng aking misis, subalit nairita siya at gusto na daw niyang matulog at pagod siya. Sa mga panahon ng aming pagtatalik, Kuya Roger, ay para bang isang patay ang kapartner ko, para bang hinihintay lang niya akong matapos at matutulog na agad siya. Ramdam ko ang malaking pagbabago ni Beth. Nagbukas ako ng isang bake shop dahil iyon ang gustong negosyo ni Beth. Siya na rin ang kumuha ng mga tauhan, nagmula kasi siya sa bake shop kaya may mga kakilala siya na magaling sa serbisyo. May isang lalaki na nagpunta sa bahay dahil inutusan daw siya ni Beth na kumuha ng iilang gamit para sa bake shop. Nagpakilala ang lalaki bilang si Janos, matangkad, balingkinitan, gwapo at mabait si Janos. Siya ang tagamasa ng tinapay, maayos at magaling sa trabaho si Janos. Nagkaroon ng handaan para sa opening ng negosyo namin, nang makauwi na ang mga bisita, nagpaiwan pa itong si Janos upang magligpit, sinuwi ko nga siya pero ayaw magpapigil, laking tuwa ko naman sa lalaking iyon. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako sa sobrang pagod, paglingon ko sa katabi ay wala doon ang asawa ko. Nang tiningnan ko ang relos ko ay malapit ng mag-alas 3 ng madaling araw, bumaba ako upang umihi. Dahil umiral ang catamaran ko, sa likod ng bahay na lang ako umihi para wala ng buhos-buhos. Bigla kong naibalik sa aking brief ang aking alaga dahil sa gulat ko, may tao sa likod ng nakapile na mga case ng soft drinks, na wala ang antok ko dahil akala ko may magnanakaw na nakapasok. Marahan akong sumilip, mas nagulat ako sa aking nakita. Nakita ko si Janos na nakatayo walang t-shirt at nakababa ang pantalon at brief, habang si Beth naman ay nakababa ang panty at shorts na nakatuwad. Nagyuyugyugon silang dalawa, Kuya Roger, hindi ko alam ang aking gagawin. Napatalikod na lamang ako na umiiyak, sobrang sakit Kuya Roger. Napakalaki kong tanga Kuya Roger, dahil iniwanan ko lang sila doon at pumanhik na ako ng kwarto. Tumagilid ako at nagkunwaring tulog, halos kalahating oras pa bago sumunod si Beth. Mahina siyang humiga at natulog, habang ako ay hindi na dinalaw ng antok. Pinilit kong maging normal ang operasyon ng negosyo, habang ilang beses ko nang napapansin ang kakaibang tinginan nila Beth at Janos. Sa labis na pagmamahal ko kay Beth ay nagbulag-bulagan ako. May mga gabi rin na lumalabas si Beth at umaalis ng bahay. Magdamag din akong naghintay at wala ng tulog. Sa bawat pag-uwi niya ay nagkukunwari akong tulog. Isang araw, niyaya ko si Beth para sa aming family reunion, umayaw si Beth. Wala daw magmamanage ng bake shop at sayang ang kita kong 3 araw kaming magsasara. Nasa La Union kasi ang lugar ng reunion kaya matatagalan talaga Kuya Roger, kasama na rin ang pananatili sa lugar ng ilang araw para sa mga kamag-anak. Gayunpaman, napaaga ng isang araw ang uwi ko dahil isa sa kamag-anak ko ay inatake sa puso at isinugod sa ospital. Bandang alas 10 na ng gabi ako nakauwi, hindi ko na inabala si Mrs. Baka pagod ito dahil mag-isa lang siyang namamahala sa tindahan. Tuloy-tuloy lang ako pagpasok ng bahay, umakyat sa taas at binuksan agad ang kwarto. Tumambad sa mga mata ko ang aking asawa na nakapatong kay Janos at parehong walang saplot ang dalawa. Hindi ko na napigilan ang sarili at agad kong hinayla si Janos at binugbog, kitang-kita ko ang mahaba at mataba niyang alaga na kinababaliwan ng asawa ko. Todo pigil naman sa akin si Beth kaya nakatakas ang lalaki, imbis na ako ang magalit, ay si Beth pa mismo ang nagalit sa akin. Tinanong ko siya kung bakit niya nagawa sa akin yun. Sinagot ako ni Beth na hindi na raw siya nasisiyahan sa akin dahil napakaliit daw ng aking pagkalalaki. Sa nakita ko kay Janos, talagang walang panlaban ang sandata ko sa kanya. Kumbaga kutsilyo ang sa akin habang espada naman ang sa kanya.
Labis-labis na lang na panliliit na naramdaman ko sa aking sarili, dahil lang sa sukat ay nagawa akong lokohin ng aking asawa, pero sa kabila ng lahat ay ayaw kong masira ang pamilya namin. Hanggang ngayon, nagtitiis ako sa sitwasyon na ang asawa ko ay inaasawa rin ng iba. Hanggang dito na lang Kuya Roger, maraming salamat po. Ating natunghayan ang isa na namang kwento ng buhay, na hindi natin dapat husgahan bagkus ating tutulungan at intindihin. Hanggang sa muli ako ang inyong, Kuya Roger.